Ang love story na ito ay hindi ordinaryo na tinawag ng karamihan na Undying Love. Noong maliit pa lang si Carl Transler o mas kilalang Count Carl von Cosel, ayon sa kanya ay binibisita raw siya palagi ng isa sa kanyang mga yumaong ninuno. Sa tuwing dumadalaw daw ito ay pinapakita sa kanyang larawan ng babaeng siyang iibigin niya daw ng wagas. Lumipas ang mahabang panahon ay nakapagtapos na naging doktor na si Carl Transler. Sa edad na 43 nang nasa Germany pa ay nakapag-asawa siya at nagkaroon ng 2 anak, at kalagitnaan ng 1920s ay nag-migrate silang mag-anak sa Amerika at dito na siya nagpalit ng pangalang Count Carl von Cosel. At hindi rin nagtagal, taong 1927 ay iniwan niyang kanyang mag-anak. Lumipat siya ng lugar at nagtrabaho bilang radiological technician sa isang marine hospital sa US. At taong 1930 ay mayroong sinugod sa kanilang ospital na babaeng mayroong malubhang sakit na tuberculosis, at ito ay si Maria Elena Milagro de Hoyos, isang 21 years old na babae mula sa Cuba. At nang nasulyapan ito ni Dr. Cosel ay bumalik sa kanyang alaala ang pangitain nung bata pa siya na larawan ng isang dalagang nakatadhana raw sa kanya. Naging komplikado ang kanyang naging pagtingin dito dahil hindi alam ni Elena na may pagnanasa sa kanyang doktor, at isa pa ay malapit na itong bawian ng buhay dahil sa panahong iyon ay wala pang gamot sa TB. Hindi ito matanggap ni Dr. von Cosel kaya ginawa niyang lahat. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paghahanap ng lunas. Sinuway niya ang patakaran ng ospital, gumawa siya ng mga DIY medicine at napapayag niyang mga magulang nito na sa bahay niya gamutin ang pasyente. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay bigo pa rin siya. Binawian ng buhay si Elena noong October 25, 1931. Nakumbinsi niya ang mga magulang ng dalaga na ilagay ang mga labi nito sa isang magarang mausoleum na siya mismo ang gumastos, at lingid sa kaalaman ng mga ito ay siya lang din ang may hawak ng kaisa-isang susi upang makalabas-masok doon. Sa loob ng 2 taon ay hindi pumalya sa pagbisita si Dr. Cosel. Pero hindi lang simpleng pag-aalay ng bulaklak ang ginagawa niya, dahil gabi-gabi ay palihim niyang tinatabihan ng naaagnas ng si Elena sa kinalalagakan nitong mausoleum. Lumipas nga ang 2 taon ay bigla na lang tumigil sa pagbisita si von Cosel sa sementeryo. Medyo nanibago ang mga magulang ni Elena sa biglaang pagtigil ng dalaw nito, pero napag-isip-isip nila na baka nakamove on na si Dr. Cosel. Iyon ang akala nila, pero ang totoong dahilan, hindi na niya kailangang dumalaw dahil sa hindi na siya nakapagtiis ay inuwi na nito ang naaagnas na bangkay ng kanyang minamahal. Dinala niya ito sa isang lumang eroplano na ginawa niyang laboratorio at dito ay sinubukan niya itong buhayin. Pero bago ako magpatuloy ng kwento, babala, medyo masela ng mga sumunod na nangyari. Sinubukan niyang bigyang buhay ang bangkay sa pamamagitan ng paglalagay ng paper mache, mortician wax at mga basahan sa loob at labas ng katawan ni Elena. Pinasakan niya ng glass ice ang wala ng lamang sockets nito. Kinabitan niya ng mga alambre ang mga kasukasuan nito para madaling maiayos ang katawan sa posturang nais niya. At nilagyan niya ng tubo na gawa sa cardboard ang maselang parte nito, na kayo na bahala mag-imagine kung para saan ang tubong iyon. Lumipas ang mga taon ay patuloy ang pag-agnas ng bangkay ni Elena, pero nakahanap ng paraan ng doktor na mapabagal ito. Nilublob niya ang katawan nito sa lana at disinfectants para matanggal ang nabubulok nitong amoy. Nilagyan niya ng totoong buhok ang anit nitong nakakalbo na. Palagi rin siyang namamataan noon na bumibili ng mga damit pambabae at mga pabango. Sa loob ng 7 taon ay kasama niya ang bangkay na si Elena sa halos lahat ng oras, na kahit sa pagtulog ay katabi niya ito. Pero ang makasama ang kanyang minamahal na isa ng naaagnas na bangkay ay parte lang ng kanyang plano, dahil ang totoong balak nito ay gumawa ng airship at dalhin ang bangkay ni Elena sa stratosphere para doon ay ma-absorb daw nito ang mga radiation mula sa outer space, at naniwala siyang sa paraang ito ay muling manunumbalik ang buhay at dating anyo ng mahal niyang si Elena. Pero ang plano niyang dalhin sa mataas na altitude ang bangkay ay hindi natuloy.
Dahil sa kakaibang kinikilos ng doktor sa pagbili ng mga pambabaeng kagamitan ay naging laman ng usap-usapan ito sa kanilang lugar at mas umugong pa ito nang minsang sumilip sa bintana ng isang bata at nakita niyang kasayaw ni Von Cosel ang mistulang life-size doll. Nakarating ito sa pamilya ni Elena at dahil sa naging malapit naman ito sa kanila ay isang araw ay naisipang dumalaw ng kapatid ni Elena kay Von Cosel para kumustahin sana ang kalusugan nito. Subalit nagulandang ito sa kanyang nadatnan. Nakita niya sa tinitirahan nito ang inakala niyang matagal nang mapayapang nakahimlay niyang kapatid. Agad naman itong nagsumbong sa mga otoridad at nagsampa sila ng kaso ng pagnanakaw ng bangkay laban dito. Pero agad ding na-dismiss ang kaso. Ito ay dahil sa expired na statute of limitations o dahil napakahabang panahon nang lumipas bago na i-report ang nasabing krimen ay binasura ito ng korte. Ang bangkay naman ni Elena ay pinagpiestahan ng media at nagkaroon pa ng public viewing na mahigit 8,000 pumila para lamang masilayan ang labi nito. Ang maituturing na kabaliwang ginawa ni Dr. Von Cosel bagos na ituring siyang necrophiliac ay hinangaan, kinakiligan at sinuportahan pa siya ng karamihan ng taga roon. Nang natapos ang kaso, naging malaya si Von Cosel pero ang bangkay ni Elena ay naibalik sa kanyang mga kamag-anak na ilang beses siniling ni Von Cosel at nagmakaawa siya na ibalik ito sa kanya. Pero hindi dito pumayag ang mga magulang ni Elena at inilibing ito sa isang tagong lokasyon. Si Von Cosel naman ay gumawa na lang ng sarili niyang effigy na hulma mula sa katawan at mukha ni Elena at ito ang larawan na hawak-hawak niyang hinulmang ulo mula sa larawan ng kanyang sinisinta at mula dito ay ginugol na niyang 12 taong natitira sa kanyang buhay na kasama ang effigy ni Elena at hanggang sa bawian siya ng hininga at namatay noong July 3, 1952. Sa kanyang naiwang diary nakapaloob ang mga katagang, "Human jealousy has robbed me of the body of my Elena, yet divine happiness is flowing through me, for she has survived death, forever and ever, she is with me." Walang permanente, lahat ay lilisan at mayroon palaging pagpipilian ang tanggapin ang katotohanan, magpatuloy o manatili sa kinasasadlakan.